Kababayan Today, informing, enlightening, and empowering our people. My name is Janelle So, your Kababayan in Los Angeles. And joining us this afternoon via Skype is Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post, to discuss some of the news stories with us. Kanina, pinag-usapan na namin ni Ronnie yung marcha sa Luneta. And now, Ronnie, news closer to home, San Francisco daw is now in a state of emergency. Oo, pinirmahan ni Governor Jerry Brown na hindi lang yun, binigyan pa ng federal assistance ang City of San Francisco whose water reservoir is being threatened by a wildfire na nangyari, of course, sa Yosemite. Mukhang 5 miles na lang daw away from the, yung tinatawag na Hetchy water reservoir na kung saan nagsusupply ng tubig sa about more than 2 million San Franciscans. So ito nga na binabantayan nila, it's only 15% contained as of this morning, and of course it already scorched about 150,000 acres of forest dyan sa nasabing lugar. In fact, they're saying that this is the 13th largest ever wildfire in California, Ronnie. Nakakalungkot, especially dyan sa lugar ng Yosemite, kung saan napakaganda ng lugar na iyan. Oo, kasi threatened dito yung hydroelectric plants nila. At of course, although sinasabi ng city government na meron naman daw silang mga reserve water to continue the supply of water dito sa mga San Franciscans. And of course, ang binabenta nila dyan is itong reservoir na ito pag baka naapektuhan at baka masira yung mga hydroelectric plants at yung mga mga source ng power dyan para sa City of San Francisco. 2,800 na mga firefighters ang nagtutulong-tulong para sugpuin ang pagsusunog na iyan. Nagsimula yan August 17, Ronnie, and we still don't have an idea how it started. Exactly, hindi pa nila malaman. Of course, kahit na tubig or a drop of water because of the sun or a lightning man na nangyari, hindi pa natin malaman. Like I said, 15% contained pa lang, and it's threatening the water supply of the City of San Francisco. Alright, para dun sa mga nakatira malapit sa lugar na yan, mag-ingat po kayo and heed the warnings of officials and authorities in your area. Meanwhile, Ronnie, speaking of warning, ito naman ang babala para sa mga customers ng Southern California Edison dahil daw mayroong mga scam na lumalaganap. Mga isang buwan na itong advice ng Southern California Edison kasi may mga tumatawag daw sa mga households, lalo na yung mga alam nila na hindi pa nakakabayad ng kanilang power bills. Ngayon, tumatawag daw itong mga scammers na ito at sinasabing kailangan pumunta sila sa bahay or sisingilin nila at bumili kayo ng debit card or whatever. Tapos kukunin lahat nila ngayon yung pera nila. Hindi naman ito ang ginagawa ng Southern California Edison. In fact, they will advise you through mail, at hindi sila pupunta sa bahay ninyo, magsiset kayo. Actually, kayo pa dapat ang tumawag sa Southern California Edison to set up an appointment kung may problema kayo sa inyong power supply, sa inyong elektrisidad sa bahay ninyo, Don't entertain these phone calls. Don't even entertain. And if they do come to your homes, at tumawag po kayo sa Southern California Edison to verify their identification. All right, very important reminders. An SCE employee will never ask for money in person. Correct, Ronnie? Exactly, At kung gusto niyo pong tumawag, call your local police or 800-655 4555 Southern California Edison to verify the identification of these people coming to your homes. Again, please, ito po isang napakagandang advice. If you are delayed in your payment for power bills, you can call Southern California Edison to make payment arrangements po. Huwag po kayong maniniwala sa mga tumatawag na lang sa inyo bigla at kailangan bayaran po yung inyong electric bill. At yung pong mga nag-show up sa inyong mga bahay na biglaan, kung wala po kayong appointment sa Southern California Edison, wala pong dapat na pumupunta sa bahay nyo para mag-check down ng mga appliances. Pagka ganon, make sure na kung wala kayong ginawang appointment, wala po dapat nagpupunta sa inyong mga kabahayan na nagpapanggap na Southern California Edison employee. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories and tips with us. Maraming salamat po, and please heed the advice at hopefully you'll have a wonderful week ahead of you. Yes, at mas marami pa pong balita sa kanilang website, www.balita.com. Meron din po sila mga libreng pahayagan, balita at US Asian Post na matatagpuan sa inyong mga paboritong Filipino establishments and restaurants. Pick up your free copy now. When we return on Kababayan Today, makibalita naman po tayo sa ating mga kababayan sa Hawaii.